Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Kurt Sloan na nakikipaglaban sa ring. 18 buwan na ang nakalipas mula nang mapatay ni Kurt si Tungpo nang ipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Eric. Ngayon, isa na siyang professional mixed martial artist na sumasabak sa MMA, kung saan tinalo niya si Renato Sobrel gamit ang kanyang signature move. Ang eksena ay lumipat at ipinakita sa atin si Kurt na kasama si Leo, na ngayon ay naging asawa na niya. Mula nang ikasal si Kurt, nagbitiw si Leo sa pagkapulis. Nang matapos ang laban, nakipagkita si Kurt sa dalawang lalaki na nagsasabing sila ay US Marshals. Sinabi nila sa kanya na kailangan niyang bumalik sa Thailand dahil sangkot siya sa pagkamatay ni Tungpo noong 1 taon. Bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang pakikipaglaban kay Tungpo. Gayunpaman, hindi naman naniniwala si Kurt sa dalawang lalaki. Nang hilingin niyang makita ang badge ng isang US Marshal, tinambangan siya ng isa sa mga lalaki mula sa likuran at kinidnap nila siya. Si Kurt, na nasa Thailand na, ay nagising sa kulungan. Pagkatapos ay nakilala ni Kurt si Thomas Tangmor, isang bilyonaryo na siya ring mastermind sa likod ng underground tournament kung saan naglaban sina Kurt, Eric, at Tungpo noon. Sinabi ni Thomas kay Kurt na dahil natalo si Tungpo, kailangan niyang manatili doon bilang bagong kampyon. Ngunit dahil bumalik siya sa kanyang bansa, kailangang maghanap ni Thomas ng bagong kampyon na papalit kay Tungpo. Pagkatapos ay nag-alok si Thomas ng $1,000,000 upang maging handa si Kurt na labanan ng bagong kampyon na si Mongkut, isang dambuhalang manlalaban na tumitimbang ng 400 pounds. Dahil tumanggi si Kurt, ipinakulong siya ni Thomas. Kinabukasan, dinala si Kurt sa bilangguan, kung saan maraming tagahanga ni Tungpo ang nagkikimkim ng galit sa kanya dahil sa pagpatay sa kanilang idolo. Sa bilangguan, ipinakita kay Kurt ang kanyang makakalaban na si Mongkut na nakakulong sa isang espesyal na pasilidad ng bilangguan. Kakatapak pa lang niya sa kulungan, ngunit paulit-ulit na siyang inaatake ng mga tagahanga ni Tungpo. Hindi lamang siya inaatake ng mga bilanggo, ngunit nakakaranas din siya ng matinding hagupit ng sentensya mula sa mga gwardya ng bilangguan tuwing gabi. Isang araw, nang italaga si Kurt sa paglilinis, nakita niya ang dalawang gwardya ng bilangguan na nag-uusap habang may hawak na cellphone. Nagkunwari siyang nadulas at ninakaw ang cellphone na pag-aari ng isa sa mga prison guard. Nang mag-isa na lamang siya, agad na tinawagan ni Kurt ang kanyang asawa at sinabi ang tungkol sa kanyang kinaroroonan sa Thailand, gayon din ang delikadong sitwasyon na kinalalagyan niya. Hindi nagtagal, sa wakas ay nalaman ng mga gwardya ng bilangguan na si Kurt ang nagnakaw ng cellphone. Agad siyang dinala sa isang espesyal na silid upang bigyan ng panibagong pagpapahirap. Kinabukasan, hinamon ng isang bilanggo si Kurt na makipaglaban at madali niya itong napatumba, ngunit hindi pa ito nagtatapos. Ang ilang mga bilanggo ay nakaramdam din ng hamon na makipaglaban sa kanya. Gayunpaman, nagawa ni Kurt na talunin silang lahat. Nang makita ang kakayahan ni Kurt sa pakikipaglaban, ang isang bilanggo na nagngangalang Briggs ay inatake si Kurt ng isang suntok na medyo nakamamatay, na naging dahilan upang siya ay medyo magulat. Naglaban silang dalawa bago dumating ang mga prison guard at pinarusahan sila. Sina Kurt at Briggs ay parehong nakatanggap ng napakasakit na mga palo. Ngunit hindi tulad ni Kurt na tila labis na nasasaktan, si Briggs ay talagang mukhang maayos at nagagawang tiisin ang sakit. Samantala, sa wakas ay nakarating si Leo sa Thailand matapos ang tawag ng kanyang asawa. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang isang lalaki na dati niyang kasamahan sa puwersa ng pulisya upang humingi ng impormasyon tungkol kay Thomas na sapilitang dinala ang kanyang asawa sa Thailand. Matapos magbigay ng pera si Leo, sinabi sa kanya ng pulis na si Thomas ay isang milyonaryo na nagmamay-ari ng isang pasilidad na parang bilangguan sa Hilagang Thailand. Balik tayo sa kulungan, sa kanyang selda, nilapitan si Kurt ni Briggs na nagtanong kung kumusta siya. Pagkatapos ay tinanong ni Kurt si Briggs kung paano titiisin ang sakit ng mga palo. Pagkatapos ay sinabi ni Briggs ang kanyang sikreto upang maalis ang sakit sa pamamagitan ng paggamit ng mga halamang gamot. Pagkatapos noon, naging magkaibigan sila ni Briggs. Habang papalabas si Kurt, natagpuan niya ang kanyang dating guro sa Muay Thai, na si Master Duran, na ipinadala sa bilangguan dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Tungpo. Hindi lang iyon, nabulag pa si Duran dahil tumanggi siyang sabihin kay Thomas ang lokasyon na kinaroroonan ni Kurt. Bagamat hindi na siya nakakakita, itinuturing ni Duran na regalo ang kanyang pagkabulag dahil nagawa niyang sanayin ang talas ng kanyang pandinig na nagpapahintulot sa kanya na malaman ang direksyon ng pag-atake ng kaaway nang hindi nakikita ang mga ito. Sa ibang lugar, napagtanto ni Thomas na ayaw pa rin tanggapin ni Kurt ang kanyang alok na labanan si Mongkut, kaya nagpasya siya na kidnapin ang kanyang asawa at kunin siya bilang isang hostage upang tanggapin ni Kurt ang kanyang alok.
Kinabukasan, nakilala ni Leo ang isang babaeng nagngangalang Gaman sa istasyon ng tren. Tinanong ni Leo si Gaman tungkol kay Thomas at humingi siya ng tulong sa paghahanap sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Pumayag naman si Gaman sa hiling ni Leo at agad na umalis. Habang naglalakad si Leo sa platform ng istasyon, nakaharap niya ang mga alapores ni Thomas na nagbabalak na kidnapin siya. Pagkatapos nito, ang isa sa mga tauhan ni Thomas, si Crawford, ay pumunta kay Kurt sa bilangguan at ipinakita sa kanya ang isang video na nagpapakita kay Leo na binihag ng mga alapores ni Thomas. Nang makitang binihag nila ang kanyang asawa ay nagalit si Kurt. Sinabi ni Crawford kay Kurt na maililigtas niya ang kanyang asawa kung tatanggapin niya ang alok ni Thomas. Ngunit kung pipilitin pa rin niyang tumanggi na lumaban, ang kanyang asawa ay agad na papatayin. Sa wakas, napilitan si Kurt na tanggapin ang alok ni Thomas na labanan si Mongkut para iligtas ang kanyang asawa. Bago labanan si Mongkut, naglagay si Kurt ng kondisyon kay Thomas, gusto niyang sanayin siya ni Duran at Briggs. Hindi lang iyon, naglagay din siya ng kondisyon na pinapayagan siyang lumahok sa mga underground battle para masubukan ang resulta ng kanyang pagsasanay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Thomas sa lahat ng kondisyon na iniharap ni Kurt. Kinabukasan, sinimulan ni Kurt ang kanyang pagsasanay kasama si Master Duran, kung saan sinabihan siya ni Duran na magsanay ng nakapikit. Kasunod, nagpractice si Kurt ng mga nakamamatay na diskarte sa pagsuntok kay Briggs, isang dating propesyonal na boksingero. Upang ihanda ang kanyang kaisipan laban sa dambuhalang si Mongkut, hiniling ni Briggs kay Kurt na harapin ang isang bilanggo na ang laki ng katawan ay halos kapareho ng kay Mongkut. Upang makumpleto ang kanyang bahagi ng pagsasanay, nagpractice si Kurt na iwasan ang mabilis at tumpak na mga pag-atake mula sa nakamamatay na sipa ng isang dating soccer athlete, si Ronaldo. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay, sa wakas ay na-master na ni Kurt ang nakamamatay na pamamaraan ng suntok ni Briggs, naiiwasan ang nakamamatay na sipa ni Ronaldo at natalo ang dambuhalang preso. Nang mag-alok si Thomas na kunin si Kurt mula sa bilangguan at ilagay siya sa isang espesyal na pasilidad, sumang-ayon si Kurt sa kondisyon na ang kanyang koponan ay lilipat din doon kasama niya. Sa kabilang banda, pumunta si Duran sa isa sa mga sesyon ng pagsasanay ni Mongkut para lang malaman na ang manlalaban ay produkto ng bioengineering ng isang lalaking nagngangalang Rupert na nakabuo ng kombinasyon ng adrenaline at steroid, kaya halos malabong matalo si Mongkut maliban sa isang maliit na kahinaan, ang kanyang panga. Samantala, nagawa ni Gaman na makalusot sa espesyal na pasilidad at nakatagpo si Kurt. Habang nagsasanay kasama si Gaman, nakita ni Kurt ang isa sa mga tauhan ni Thomas na nagngangalang Somsak na may eksaktong parehong tato sa nakita niya sa hostage video ni Leo. Pagkatapos ay ipinalagay niya na ang lalaki ang dumukot kay Leo at alam ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Long story short, pumunta si Kurt kasama sina Duran at Gaman sa underground battle arena sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng mga tauhan ni Thomas na pinamumunuan ni Somsak. Nakita ni Kurt at Duran si Joseph King doon na ang kanyang dating manlalaban ay pinabagsak si Kurt sa unang pelikula. Sa pagkakataong ito, haharapin ni Kurt si Moss, ang flagship fighter ni Joseph. Habang naglalaban sina Kurt at Moss, lumayo si Duran sa karamihan, kinuha ang isang cellphone na pag-aari ng isa sa mga nanonood at tinawagan ang kanyang anak na si Travis. Hiniling niya kay Travis na sunduin siya kaagad. Hindi nagtagal ay natalo ni Kurt si Moss. Dahil natalo ang champion fighter, ibinigay ni Joseph ang premyong pera kay Kurt. Gayunpaman, agad na kinuha ni Gaman ang pera at pinaagaw ito na naging sanhi ng kaguluhan ng mga manonood na abala sa pagkuha ng pera. Sinadya ito ni Gaman para magambala ang mga tauhan ni Thomas. Nang maging magulo ang sitwasyon, agad na sinamantala ni Kurt ang pagkakataon na dukutin si Somsak at dinala siya sa tulong ni Gaman at Travis na dumating sa pamamagitan ng pagmamaneho ng sasakyan. Nang umalis si Kurt at ang iba pa sa kotse, pinili ni Duran na manatili upang tapusin ang mga alapores ni Thomas. Matapos pahirapan si Somsak upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Leo, sa wakas ay nalaman ni Kurt na ang kanyang asawa ay hinostage sa apartment ni Thomas. Pagkatapos ay pinasok ni Kurt, Gaman, at Travis ang apartment ni Thomas at natagpuan ang lalaki na nakikipag-chat sa dalawang babae. Si Thomas, na inaasahan ng pagdating ni Kurt, ay inutusan ang kanyang dalawang babae na salakayin si Kurt. Ang mga babae pala ay magagaling na manlalaban, samantalang si Kurt naman ay tila nahihirapan sa kanila. Habang nilalabanan ni Kurt ang babaeng manlalaban, ginamit agad ni Thomas ang pagkakataon para makatakas. Sa wakas ay nagawang pabagsakin ni Kurt ang dalawang babae at nailigtas ang kanyang asawa sa kabila ng kaunting pagsalakay mula sa mga tauhan ni Thomas.
Nang papaalis na si Kurt at ang iba pa ay napalibutan sila ng sandamakmak na mga lalaki ni Thomas. Inutusan pala ni Thomas ang kanyang mga tauhan na pigilan si Kurt at ang iba pa. Hindi ito nagtatapos doon. Ipinadala rin pala ni Thomas si Mongkut para i-immobilize si Kurt. Akmang sasalakayin na ni Mongkut si Kurt nang bigla siyang pinigilan ni Leo at natamaan siya ni Mongkut sa tiyan kaya nawalan siya ng malay. Nang makita ang kanyang asawa na walang magawa, isang galit na si Kurt ang nagsabi sa lahat ng mga tauhan ni Thomas na sabihin sa kanilang amo na haharapin niya si Mongkut anumang oras at kahit saan. Long story short, si Leo na ilang araw nang nakoma matapos matanggap ang nakamamatay na suntok ni Mongkut, sa wakas ay nagising at pinayagan ang kanyang asawa na labanan si Mongkut. Pagkatapos ay sinabi ni Duran kay Kurt ang tungkol sa kahinaan ni Mongkut at hiniling sa lalaki na atakehin ang kanyang ibabang panga. Sa wakas, ang laban ay itinakda sa lumang templo ng Muay Thai kung saan parehong handang lumaban sina Kurt at Mongkut, kung saan si Thomas ay gumawa ng malaking taya sa malaking laban na ito. Bago magsimula ang laban, binigyan ni Duran ng payo si Kurt na panatilihin ang kanyang focus. Sa unang round, naglunsad kaagad ng sunod-sunod na pag-atake si Kurt kay Mongkut, ngunit tila walang epekto ang kanyang pag-atake sa malaking katawan ni Mongkut. Sa mga huling minuto bago matapos ang unang round, muntik nang mapabagsak ni Mongkut ang walang kalaban-laban na si Kurt matapos ang ilang suntok mula sa kanya. Buti na lang at tumunog ang gong at nagtapos na ang unang round. Sa oras ng pahinga, napagtanto ni Leo na si Mongkut ay tinurukan ng serum na agad na nagpalakas sa kanya. Hindi binigyan ni Mongkut ng pagkakataon si Kurt na umatake at pinabagsak siya sa second round. Pagkatapos, itinapon niya si Kurt sa isang estatwa na tila pumatay sa kanya. Nang makitang walang malay si Kurt, dinala ang isang medic upang tingnan ang kalagayan ni Kurt at sinabi ng lalaki na patay na si Kurt. Nang malaman ito, sina Leo at Duran ay lubhang nawasak. Nang mapagtanto na si Kurt ay namatay mula sa kanyang mga pinsala, ninakaw ni Leo ang suitcase ng adrenaline ni Rupert at ginamit ng karayom upang buhayin si Kurt. Malamang, gumana ito at sa wakas ay nakabangon muli si Kurt. Nang ipahayag ni Thomas ang tagumpay ni Mongkut, hiniling ni Kurt na magpatuloy ang laban hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Sa pagkakataong ito, lalabanan niya si Mongkut nang nakapikit. Nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake si Kurt para tamaan ang panga ni Mongkut, ang kahinaan ng dambuhalang halimaw. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagbunga dahil hindi pa rin mapapantayan ang pisikal na lakas ni Mongkut. Sa huli, hinagis muli ni Mongkut si Kurt sa rebulto at sa pagkakataong ito, dinala siya sa malapit na fountain para lunurin siya. Habang ang kanyang ulo ay nasa tubig, naalala ni Kurt ang mga sandali ng pakikipaglaban sa kanyang buhay. Dahil dito ay bumangon muli si Kurt sa kanyang mga paa at kinuha ang isang malapit na kadena at ibinalot ito sa kanyang kamao, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na pantayan ang mga suntok ni Mongkut. Gamit ang kanyang mga kasanayan, nagawa ni Kurt na makalamang at pinabagsak si Mongkut. Nang bumalik si Mongkut at sinaksak siya, pinilit niyang tapusin si Mongkut gamit ang kadena, ibinalot ito sa kanyang leeg, at sinakal siya, na nagresulta sa pagkabali ng leeg ni Mongkut at nauwi sa kanyang kamatayan. Agad na idineklara si Kurt na panalo at pinalibutan ni Duran, Leo, Gammon, at Travis. Samantala sa bilangguan, napangiti si Briggs matapos marinig ang tungkol sa balita na binugbog ni Kurt si Mongkut. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.